Hindi namin iboboto yan kung alam namin na may problema sa pag-iisip yan. Yes, medyo weird yung ibang ginagawin niya, yung kinikilos niya, yung inaasal niya, but ibang klase talagang politika dito sa atin sa Pilipinas, no? Yung mga taong nagsasalita para sa katotohanan, no? At yun yung hinaing ng halos ang bayan ng Pilipino, sila pa tong binabatikos, sila pa tong binibigyan ng mga reprimand, dinidisciplinary action, no? Sila pa tong pinapalabas na masama. Kaya sinasabing akala mo napakalinis, isa rin naman sa mga magnanakaw. Di ba? So, yan yung karimitang naririnig natin. And now, ngayon na may lumabas, no? Ito talagang napakalaking issue ng flood control project na involved, di umano si Saldigo at saka si Martin Romualdez, kung ano-ano yung paninirang ginagawa doon sa mga taong bumabatikos dito. And one of those na nababatikos ngayon is yung aming congressman na si Kiko Barsaga. Nakita naman natin kung paano naging napaka-vocal, no? Sa kanyang mga posts, sa kanyang mga pinagsasabi, lahat, no? Anybody na kumbaga sasalungat sa kanyang paniniwala, talagang binabalikan niya. And because of that, may mga naging supporter niya or humanga sa kanya, di ba? At ako po ay isa doon. Hindi po dahil siya ay congressman namin dito, kundi po, yun po kasing sinasabi niya is hinaing yun ng taong bayan. Yun yung totoo no? And he never lies about him being a nepo baby. Dahil inamin niya po yan. At with regard sa kanyang mental health, yung mga sagot niya naman po, ano po ba kung yun po ay may mental issue, okay na sa akin yon. Dahil nakita niyo naman po yung mga sagot sa kanya, sagot niya sa mga interview sa kanya. From Ogie Diaz, Jessica, and others na mga big news outlet ang nag-interview sa kanya. Pero lahat po yun, nasagot niya nang naaayon, no? Sa tamang pag-iisip. Ngayon, kung para sa inyo hindi tama yun, well, ano yung tama sa inyo? Dahil naging totoo lang siya, naging vocal lang siya, o dahil sa pag-meow-meow-meow niya, baka doon nyo siya doon nyo siya gustong balikan, no? At isa po, no, sa mga talagang bumatikos din sa kanya at nagpaparinig sa kanya dahil pinaparinggan niya rin naman ay itong si Senator Ping Lacson, no? Meron pong post na binabatikos, nadadamay pa si Mayor Jenny Barsaga, yung nanay, no? At yun po yung magiging laman ng content ko na to. At kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on my comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. So katulad po nung nasabi ko, no, ito po. Ayan. Well, sabi ni Senator Ping Lacson, ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barsaga. Bilang mayor ng Dasmariñas City, abala na siya sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika. Talaga po, nire-respeto ko, no, si Sir Ping Lacson. Well, para sa akin, okay siya yung mga banat niya before. But ngayon, obviously, medyo iba yung tinatakbo, sir. Pasensya na, sir, opinion ko lang po ito, no. Iba na yung tinatakbo Now, ngayon, babalikan nyo si Kiko Barsaga na, ano ba yung kanya? Diba? Katulad po ninyo, nag-i-express din lang siya. Katulad po pala namin, nag-i-express lang siya ng kanya saloobin, no? Ngayon, kung may nasasabi siyang totoo, well, at para sa inyo ay kasinungalingan yun, ano ninyo, di ba? Ipatunayan ninyo. Now, bakit nyo po laging kino-question yung kondisyon? Ano ba, may sakit ba si Kiko Barsaga? So, ibig sabihin kaming mga bumoto sa kanya ay may problema rin?
Kasi po, binoto namin yan congressman po namin yan. So dahil ba sa pagiging totoo niya at pagiging vocal niya, may something wrong na sa pag-iisip niya? At ano po yung pruweba ninyo na mayroong kondisyon na kakaiba si Kiko Barsaga? At paano po siya nagagamit ng ibang politiko? Kasi kung siya ay ginagamit ng mga ibang politiko or politika ang reason kung bakit siya nagkakaganito, ano po yung katibayan ninyo? Kasi kung it's about politics or about panggagamit sa kanya, edi sana binura niya na yung mga na-post niyang mga picture niya, may pera siya, di ba? Yung sasakyan, at yung mga cosplay, no? Kasi makakasira yun kung talagang it involves political agenda, di ba? Kasi magsasalita ka ng against sa government, tapos may mga ganong makikita sa'yo, di ba? So kung yan is politically orchestrated yung ginagawa ni Kiko, mababalikan siya. Hindi Nakikita naman natin yung mga dati niyang post na ngayon ay binabalikan nung gustong sumira sa kanya. Hindi niya naman tinanggi. Cosplaying. Pinaliwanag niya yun. Yung pera. Pinaliwanag niya po yun. Yung pagiging nepo baby niya, aminado siya doon. Nagprodukto siya ng political dynasty at isa siyang nepo baby. Wala naman po siyang tinangki. Sa mental health, napatunayan po ba? And doktor lang po ang pwedeng magsabi dyan, no? Kasi yung kondisyon na yan, yun yung lagi naman sinasabi Paanong kondisyon pa ba? Yung stand niya sa politics? Yun naman kasi po ang stand ng karamihan. No? Marami na po siyang mga binatikos na lahat naman ng nababatikos niya may punto naman siya di ba? Katulad ninyo Sir Ping Lacson, di ba? Obviously may mga bagay na nako-question din kayo. Kaya wag niyo po sanang masyadong bigyan ng pansin yung kondisyon ng congressman namin kasi hindi namin iboboto yan kung alam namin na may problema sa pag-iisip yan. Yes, medyo weird yung ibang ginagawin niya, yung kinikilos niya, yung inaasal niya, pero nakikita niyo naman, di ba? Kaya niyang i-deliver yung mga sagot na yun yung totoo. Yun yung realidad na nangyayari ngayon. Dahil ba masyado siyang vocal at straight to the point na pagsagot may something na sa condition niya? Yun po ba yung magiging basihan natin dito para masabing nasa tamang pag-iisip? Bakit ngayon lang kayo Sir? Ngayon din lang siguro natin nakita or ngayon nyo rin lang na-experience na on the spot, di ba? Sa lower house, nilapitan niya si Sandro at tinanong kung kamusta na ang tiyuhin niya. Di ba? Anong masama doon? Nagtatanong lang naman siya. Di ba? He was given a chance. Respeto, nire-respect niya naman, di ba? Nagtanong lang naman siya. May ano ba doon? May masama ba doon? Kasi hindi kayo sanay sa ganong mga diskarte, ganong mga gawain. Di ba? Pangbabastos na po bang matatawag yun na nagtatanong lang siya? Pangbabastos ba yung mga kinikilos niya? Kung doon siya komportable. Di ba? May kondisyon na bang kakaiba sa ganong asal niya? Maaring kakaiba dahil hindi kayo sanay. Pero hindi po yun para maging dahilan na there's something sa kondisyon niya. No? At may involve pa ba si Mayor Jenny Barsaga dyan? Di ba? Aminado naman si Congressman Barsaga, si Kiko na even yung mother niya nag-aalala para sa kanya. Pero
Yun yung paniniwala ng mama eh. Anong magagawa po natin? And yung paniniwala niya naman is grievances din naman ng mga Pilipino. Lalong-lalo na yung nangyayari dyan sa flood control project, di po ba? Nakita naman ninyo, masyado ng overwhelming yung mga ebidensya. Pero bakit po wala tayong magawa? No? Para matawag yung pansin ng mga taong naakusahan. Di po ba? Ang sa akin lang dito, huwag nyo naman itong masyadong busisiin yung kondisyon ni Kiko Barsaga. Ang tignan nyo po, yung mga taong kanyang sinasabi. Yung mga may doubt sa kanilang ginagawa sa gobyerno natin. And those are Zaldigo and Martin Romualdez. Bakit po wala kayong aksyon na ginagawa? Bakit pagka sa mga ordinaryong Pilipino may kaso kaagad? Hinahabol kaagad. Di po ba? So nasaan po yung justice? Oo, those allegations, kaya lang po, yung allegations, ilan na po ang nagsasabi eh. Bakit po walang ginagawang aksyon at nakalabas pa daw ng Pilipinas? So, paano po yun? Di ba? Sana po, doon sa mga makakapanood or nakakapanood ng mga ginagawa ni Kiko Barsaga, tignan nyo po, kung may sense po ba yung sinasabi niya or he's just got something, no? Sa kondisyon niya. No? So, issue lang po tayo. Walang personalan. At matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.